Matapos ang check-up ko, nag-grocery kami. Malaking halagang ibinigay sa akin ni Ma'am Claudia. Sobra para sa akin na kontento lang sa buhay. Ngunit hindi lang naman ako ang gagamit sa pera niya, kundi pati mga apo niya. Wala na akong balita sa kanilang pamilya. Pati si Marky ay hindi na rin nangungumusta sa akin. Baka nanganak na ang asawa niya, kaya wala na itong paramdam sa akin. Mabuti na rin siguro yun. Nang sa ganon, tuluyan na akong makawala sa pamilya na yon na kahit anong koneksyon ay wala na rin. Noong nakaraang buwan pa natapos ang session ko kay Doc Marquez. Ayon sa kanya, totally fine na ako. Ngunit itong mga nakaraang linggo ay parang nag-halusinate ako. Madalas kong nakikita ko si Diego. Noong una, yung pumunta kami sa korte. Nahagip siya ng mata ko sa loob mismo ng korte. Ngunit kaagad ring nawala. Isinawalang bahala ko yon dahil baka nagmamalikmata lang ako. Ngunit nasundan pa yon. Isang hapon sinundo ko si Dustin sa school. Since malapit lang naman ang bahay sa school, nilakad ko na lang yon para sa exercise na rin. Bigla ko naman nakita si Diego sa isang tindahan. Ngunit nang makalapit ako, ibang tao ang naroon. Katulad nung una, hinayaan ko lang rin. Ngunit sa ikatlong pagkakataon, doon na ako kinabahan. Nang makita ko siya sa labas ng Barangay Health Center noong prenatal day ko. Hindi na ito normal, kaya tumawag ako kay Doc Marquez at sinabi sa kanya ang nangyayari sa akin. Ngunit lalo lang akong naguluhan at the same time ay natakot sa kanyang sinabi. Marami kasi ang dahilan kung bakit pakiramdam mo, nakikita mo ang isang tao na naging bahagi ng nakaraan mo. Sa case mo, hindi naman kita sasabihin na ikaw ay magaling na kung hindi naman talaga. Siguro ay dahil namimiss mo ang tao na yon, o kaya ay totoo yung nakita mo na baka nakatanaw lang siya sa inyo sa malayo, na sinusundan ka kung saan man kayo magpunta. Pero huwag kang matakot, hindi ka naman siguro sasaktan ng tao na yan. Sabi mo nga ay kilala mo siya, kaya ikaw ang nakakaalam kung harmful ba siya o hindi. Basta kapag feeling mo may mali sa galaw niya, don't hesitate to call me. Kung totoo man na minamanmanan kami ni Diego, sa anong dahilan? Gusto niyang makita sa malayo ang anak niya? Baka nga, kasi kapag nalaman ni Danica na lumapit pa siya sa amin, ay baka tuluyan na kaming tapusin ng babae na yon. Hindi ko alam kung ano ang estado nilang dalawa matapos malaman lahat ni Diego ang pinagagagawa ng babae na yon sa buhay namin. Kung ano man yun, wala na akong pakialam. Basta wag lang nila kaming guluhin. Wag lang nilang saktan ng isa sa amin dahil handa akong madungisan ng mga kamay ko para sa mga mahal ko. Mama, I saw Lola there! Wika ni Dustin sabay turo sa exit ng grocery store. Pero umalis rin kaagad. Nakahawak siya sa kwelyo ng isang lalaki. Lalapitan ko sana, pero hinihila niya palabas yung lalaki. Baka na mamalikmata ka lang, anak. Wika ko at nagsimula ng kabahan. Imposible na pupunta rito yung lola na tinutukoy mo. Hindi yan pumapasok sa ganitong klase ng tindahan. Hindi siya umimik. Nakatanaw lang ito sa exit na tinuro niya kanina na may lungkot at naghihinayang sa mga mata. Hinawakan ko ang kamay niya. Tara na, bayaran na natin to para makauwi na tayo. Wika ko at hinila siya papuntang counter. Kung totoong nakita niya si Ma'am Claudia, sino yung hinihila ng ginang? Humugot ako ng isang malalim na paghinga nang bigla akong kabahan. Baka si Diego yon at gusto kaming lapitan. Ang plano ko na ipasyal siya sa plaza ay hindi na nangyari. Umuwi kami kaagad dahil ayaw mawala ang kaba sa puso ko. Tumitigas na rin ang tiyan ko. Napasobra na yata ako sa kakalakad, kaya siya naninigas. Mabuti na lang at hindi napansin ni inay ang pagiging tensyonado ko. Magtatanong naman kasi yun at mag-aalala. Maaga akong nakatulog at tanghali na nagising. Gutom na gutom tuloy ako. Fresh na gulay galing sa aming bakuran na ang palaging ulam ko. Hindi yun nawawala sa tuwing kakain ako. Mabuti na lang at hindi masele ng pagbubuntis ko. Wala akong pili sa pagkain. Kung ano ang meron, yun lang ang kakainin ko. Siguro ayaw kong pahirapan ng anak ko dahil alam niyang wala siyang tatay na tutulong sa akin. Walang tagabili ng mga gusto naming kainin. Paglabas ko ng bahay, nadatnan ko si Inay at Mrs. Mendoza na nag-uusap. Araw ngayon ang bayad namin sa tubo ng lupa. Pinagbigyan niya kami noong nakaraang 2 buwan dahil sa kondisyon ko. Ngayon lang siya ulit nakabalik para singilin kami. Mrs. Mendoza, magkano nga hulit ang utang namin dala doon sa tubo? Tanong ko. Hinalungkot niya ang bag na bitbit at inilabas doon ang notebook na palagi niyang dala sa tuwing maniningil.
Nakabayad ng 20,000 ang inay mo sa kapital at hindi na yun nasundan. So bali, 80,000 pa ang utang ninyo plus 2 buwan sa interes na pinaliban ko plus ngayong buwan. Kaya naging 3 buwan ang interes na kailangan yung bayaran. Pero pwede nyo akong bayaran kahit kaunti lang para lang hindi lalong lumaki ang utang nyo. Wika niya. Napahaplos si inay sa kanyang batok. Ang alam niya kasi, ang pera na meron ako ngayon ay para lang ito sa araw ng kapanganakan ko. Ayaw niya kasing tanggapin yung pera na inabot ko sa kanya para ibayad kay Mrs. Mendoza noong nakaraang buwan. Gagawan niya raw ng paraan at ilaan ko na lang ang pera na yon para sa aking pagbubuntis. Babayaran ko na ho lahat. Nagulat silang dalawa ni inay. Kita ko rin sa mukha ni Mrs. Mendoza ang pagtataka at pagdududa kung paano ko babayaran yung utang namin sa kanya. Ngunit hindi naman nagtanong kung saan galing ang pera na ibabayad ko sa kanya. Kunin ko muna ang titulo ng lupa niyo sa bahay. Wika niya at nagbadali na umalis. Anak, para sa iyo yung pera mo. Ako nang bahala. Hinawakan ko ang kamay niya at maliit na ngumiti. Inay, sobra ho ang pera na ibinigay sa akin ni Mang Claudia bago ko lisanin ng isla. Ipapangtubos ko sa lupain natin ang pera na yon. Nang sa ganun, wala ka nang iisipin. Pero Audrey, Inay, ito yung dahilan ko kaya ako nagtrabaho. Para matubos ko ang lupain na pinaghirapan niyo ni Itay. Masama man na naging karanasan ko sa kanila. Pero huwag niyong iisipin na binili ng pera nila ang kapatawaran ko. Tinanggap ko ang pera na yun para sa ating lahat. Sana maintindihan niyo ako, Nay. Hindi ko naman hihingi ang pera na yun. Kusa yun na binigay sa akin. Kung wala lang akong anak na bubuhayin, kung hindi lang tagilid ang buhay ko sa pag-uwi ko sa aking pamilya, hindi ko tatanggapin ang pera nila. Pero tatanggi pa ba ako sa grasya? Pairalin ko pa ba ang katigasan ng puso ko kung ang pera na yun ay para sa mga anak ko? Sa sitwasyon ko, bahala na ang isipin ng ibang tao. Dahil alam ko sa sarili ko na tama ang ginawa ko na tanggapin ang pera na binigay ni Ma'am Claudia sa akin. Nang makabalik si Mrs. Mendoza, binayaran ko ng cash ang utang namin. Takang-taka ang ginang. At hindi na ito nakatiis na tanungin ako. Audrey, wag mo sana masamain ha? Gusto ko lang kasi malaman kung saan kayo kumuha ng pera para ibayad sa akin. Kasi sa pagkakaalam ko, walang-wala kayo. Wag mo sana masamain ha? Maliit nang ginitaan ko ang ginang. Sinuwerte lang ho sa napangasawa. Sagot ko. Alanganin siyang ngumiti at hindi na nagsalita pang muli. Mangyak-ngiyak na nagkatinginan kami ni inay sa titulo ng lupa na hawak naming dalawa. Sa wakas, naibalik na rin ito sa amin. Hindi na ako mahihiya na pumunta sa puntod ni Itay dahil naibalik na rin sa amin ang titulo ng lupa na pinaghirapan nilang dalawa ni inay. Ang una nilang minahal bago kami dumating sa kanilang buhay. Tanghaling tapat, nagtataka ako dahil mag-isa na umuwi si Dustin dito sa bahay. Hinihingal tuloy siya pagkadating. Kaagad ko siyang nilapitan at binihisan ng damit dahil basa ang likod niya. Pinainom ko rin siya ng maligamgam na tubig at pinaypaya nang makitang namumutla siya. May masakit ba sa iyo, anak? May nangyari ba sa school? Bakit ka umuwi ha? Sunod-sunod na tanong ko. Todo paypay pa rin ako sa kanya. Nasa puntod si inay, kaya kami lang ang narito ngayon. Mama, ayos lang ho ako. Habol hininga sa wika niya. Hinihinga lang ako pero wala pong masakit sa akin. Naayos po ko. Huwag kang magsinungaling, anak. Hindi po, mama. Wala kasi kaming klase kaya ako umuwi. Diyan lang naman ako galing sa kanto naglakad. Inutang ko muna yung pamasahe ko kay Manong. Natawa siya sa huling sinabi. Kumain ka na, mama? Gutom na po ako eh. Hindi pa. Sige na, tara na sa kusina. Sabay kaming pumunta sa hapagkainan. Mauna na tayo kumain, baka mamaya pa uuwi si lola nanay mo. Habang kumakain, panay ang tanong ko sa kanya kung ayos lang ba siya, kung wala ba siyang nararamdaman na kakaiba. Hindi kasi ako kumbinsido sa sinabi niya dahil kabaliktaran iyon sa nakikita ko. Doon lang ako tumigil sa pagtatanong nang mapikon siya. Siya na rin na nagpresenta na maghugas ng pinagkainan namin. Tinuturuan ko lang siya kung ano ang dapat niyang gawin. 2 piraso lang naman yon, kaya pinagbigyan ko na. Sandali lang ha, lalabasin ko muna kung sino yung tao na nasa labas. Wika ko nang marinig ang pagparada ng sasakyan doon. Makakapasok ang sasakyan dito, ngunit iikot pa yun doon sa dulo ng lupain namin. Baka si Doc Marquez to,
nangangamusta sa akin. Pagkabukas ko ng pinto, napako ako sa aking kinatatayuan nang makitang isang tao na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang tao na palagi kong nakikita kung saan-saan. Kung gayon, hindi pala ako namalik mata. Hindi ko lang yun guni-guni. Dahil totoong nakikita ko siya. Na narito lang siya nakatanaw sa amin mula sa malayo. Maraming nagbago sa kanya at isa na yung katawan niya. Pumayat si Diego pero lalo siyang naging gwapo at naging hulmado palalo ang katawan. When our eyes met, tumibok ng malakas ang puso ko at pumintig ang tiyan ko kasabay ang paghilab niyon doon. Maybe my daughter recognizes Dad. Natinag ako nang kinalabit ako ni Dustin. Mama, siya ang papa ko, di ba? Kamukha ko siya eh. Mahinang wika niya, sakto lang para madinig ko. Mamaya na tayo mag-usap, anak. Kakausapin ko muna siya. Wika ko, hindi inalis ang tingin kay Diego. Namumula ang mga mata niya dahil sa luhang namumuo doon. Pumasok ka muna sa loob, Dustin. Matigas na utos ko sa bata. Nanakbo naman ito pabalik sa loob. Anong ginagawa mo rito? Malamig na wika ko. Ilang di pa ang layo mula kay Diego. Ilang beses siyang napalunok bago nagsalita. Ay, I'm sorry, Audrey. Ang lakas ng loob mo magpakita sa akin pagkatapos ng ginawa mo. Sinubukan kong kumalma dahil baka marinig ako ni Dustin, ngunit sumisiklab ang galit sa puso ko. Pinaniwala mo ko na peke yung kasal natin. Niloko mo ko ng harap-harapan. Pinagtaksilan. Anong karapatan mo na humarap sa akin at humingi ng tawad pagkatapos ng lahat ng mga ginawa mo? Mariing singhal ko. Pagkatapos ng ginawa ng nanay mo sa akin, anong karapatan mo? Naikuyom ko ang aking kamao nang makita si Ma'am Claudia na bumaba ng sasakyan. Akma ko sana itong susugurin nang harangan ako ni Diego. Nagtangis ang ngipin ko at matalim ang tingin na iginawad sa kanya. Bumadha ang pag-aalala sa mukha ng ginang nang makita ang galit kong muka. Natuon ang tingin niya sa aking tiyan na may kalakihan na. Audrey, we didn't come here to cause trouble. Mahinaho na wika ni Ma'am Claudia. I'm sorry. Nagtangis ang ngipin ko. Anong karapatan niyo humingi ng tawad? Pagkatapos yung planuhin, nakunin at tapusin ng anak ko. Galit na singhal ko sa ginang. Muli kong hinarap si Diego. Yung babae mo at nanay mo. Hinayaan kong pumatak ang aking luha. Pinapahirapan nila ako kapag wala ka. Basura ko sa kanilang paningin. Isang basurang turing nila sa akin. Pero yung pati anak ko idamay nila para lang layuan kita. Malaking usapan na yun, Diego. Dismayado akong umiling. Gusto kitang sisihin sa lahat ng nangyari sa akin, Diego. Audrey. Garalgal ang boses na wika niya at akma ako nga abutin. Oo, mahina ako. Isang hibang. Pero alam mo sa desisyon ko na iwan ka? Doon alam kong naging tama ako. Para sa kaligtasan ng buhay ng anak ko at ng buhay ko. Mahal kita. Pero hindi sapat yon. Dahil ni Katiting, wala ka namang naramdaman sa akin. Hindi sapat ang pagmamahal ko na yun sa'yo. Dahil hindi mo ko kayang ipaglaban sa iyong mama. At dun sa babae mo. Panunumbat ko kay Diego. Bakit ka pa nagpakita sa akin? Audrey, pakinggan mo ko. Matigas na umiling ako. Wala akong dapat pakinggan mula sa'yo. Dahil kahit anong paliwanag ang gawin mo, hindi na magbabago na sinaktan mo ko, Diego. Ano ang gagawin ni Diego para mapatawad siya ni Audrey? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!